Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon mula sa iba't ibang dako sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Ngayon ay araw ng Sabado, May 9, 2020. At narito tayo muli, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay nagpapaabot ng nasabing maalab na pagbati sa bawat isa sa atin mula sa Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Wala po kaming may pagmamalaki sa inyo, O Diyos, ano pamang bagay at maging ang aming mga sarili. Pero patuloy ka, O Diyos, na nagpapakahayag sa aming mga buhay, upang kami naman, Panginoong Diyos, ay patuloy din naman na magpapakahayag sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas namin. Ikaw, O Diyos, ay aming binabati ng magandang umaga. At maaari po ba, O Diyos, na kami po inyong kasangkapanin, kami po inyong banal na Espiritu, at patnugutan kami, Panginoon, upang sa ganon ang kabuuan ng Ride On Ministry na ito, episode 41, ay maging maayos ang daloy, maging ang internet. At pagpalay mo, O Diyos, ang bawat isa na makikibahagi sa napakahalagang gawain na ito. At gayon din po ang mga iba pang nagkakaroon ng live streaming sa iba't ibang mga churches o sa kanilang mga tahanan sa pangunguna ng mga workers mo na inyong hinirang at patuloy na isinusugo sa pamagitan ng mga paglilingkod sa ganitong kalagayan namin sa panahon na ito. Ito, O Diyos, ang aming panalangin sa matamis na pangalan mo Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta ho ba kayo, mga kapatid at mga kababayan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Kumusta ho ba ang buong nakalipas na maghapon at gayon din ang nakalipas na buong magdamag? Kayo hubay nakatulog ng mahimbing sa gitna ng napakainit na panahon sa panahong ito. Alam niyo po, sa aking pagtulog kagabi ay ilang beses akong nagigising at naglalakad sa loob ng bahay at nagpapaypay sapagkat napakainit po ng panahon. Pero ganun pa man ay binibigyan naman tayo ng Panginoong Diyos ng ilang mga saglit na tayo po'y nakakatulog din sapagkat kailangan naman natin ng resistensya sa ating mga pangatawan, lalo na't matindi ang ating kalaban sa mga panahong katulad nito. Kaya nais ko pong maghandog ng isang awit na kung saan ay ito ay sa aking paningin ay related din doon sa ating tatalakayin, na ang pamagat nito ay The Sound of Silence, na ito po ay inawit ni na Simon and Garfunkel. The Sound of Silence. Ano po?
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence and restless dreams. I walk along narrow streets of cobblestone, beneath the hollow of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked night I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Who said you do not know? Silence like cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flouts its warning in the words that it was forming. And the sign said of the words of the prophets are written on the subway's wall and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napakalumang kanta ito na one of my favorite folk songs. Way back 70s and 80s. At isa rin to sa mga inaawit natin nung hindi pa ako pastor, na kung saan ay kami umaawit sa folk house. Lalo na doon sa bandang Shakey's, sa harapan ng ng University of Santo Tomas sa Manila. Pero napakaganda yung message nito, the sound of silence. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ating pong ipagpatuloy ang ating debosyon mula sa pinakamahabang kabanata ng The Book of Psalms, awit, kabanatang 119, na ito po ay binubuo ng 157
verses 176 verses and 22 topics. At nandun na po tayo sa talatang 33 hanggang 40. At kahapon ay napakahalaga yung ating tinalakay na sa ating pagsunod sa kautusan ni Yahweh ay napakahalaga yung ating pong pagtugon. Siyempre kapag tayo tumutugon ay nagkakaroon tayo ng kapasyahan na masugid na ating pong sinusunod ang kautusan ni Yahweh. Bagaman napakahirap po na sundin in toto ang bawat kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung sinasabi mula talatang 33 hanggang 40. At kung meron po kayong banal na kasulatan, ay pwede po kayong sumabay sa pagbasa dito. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ng ligayang inaasam. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang iyong ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Ang lahat ng layunin tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Pinagpala po tayo ng Diyos sa napakahalagang mga versikulong ito na ating binasa o pinakinggan. At mahayag nawa ang katotohanan at gayon din po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Actually, itong 8 verses na ito ay meron pong kinalaman ayon sa pagkakalimbag at pagkakasalin ng banal na kasulatan sa Tagalog. Magandang balita Biblia na ito ay merong pamagat na dalangin upang makaunawa. Dalangin upang makaunawa. O nga't napakahalaga ang bawat kautusan ni Yahweh. Pero napakahalaga din na tayo po na bumabasa at nagsusumikap na sundin
ang kautusan ni Yahweh ay napakahalaga po yaong tayo po ay magkaroon din ng pangunawa. Hindi man sapat na pangunawa, at least meron tayong pangunawa. Pero sa pamagitan ng pangunawang ito, katulad po ng salmista, nakahapon ay sinasabi ko sa inyo na ang napapansin ko sa lahat ng kabuuan ng kabanatang ito ay gayon na lamang yung talaga namang paglalambing ng salmista sa Diyos na si Yahweh, na para bagang talagang personal at napakalapit yung kanilang pagitan na nag-uusap. At ang salmistang ito sa kanyang pagkikipag-usap sa Diyos na si Yahweh ay wala po siyang inililihim. Bukas ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso at ang kanyang buong pagkatao. Kung kaya't mapapansin natin sa 4 na verses na ito na paulit-ulit na binabanggit ng salmista, yaong mga salitang ituro mo. Ituro mo. Una, kung ano nga ba ang layunin ng kautusan. At pangalawa na kanyang sinasabing ituro mo ang batas. At ang kanyang layunin naman na hinihiling sa pamagitan ng kanyang panalangin kay Yahweh ay nang sa gayon ay mapagsumikapan niya na masunod ang kautusan ni Yahweh. At hindi lamang yung kanyang masunod, kundi yung talaga namang ang kanyang pagsunod ay taus-puso mula sa kaibuturan ng kanyang puso. At dahil mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang pagsusumamo niya sa kanyang panalangin ay kanyang pakaiingatan na susundin hindi lamang kapiraso, hindi lamang kalahati, kundi ang kanyang pag-iingat na susundin ng kautusan at batas ni Yahweh ay ng buong lugod. Ng buong lugod. Pero ang katotohanan na ito, sapagkat maliwanag na mula sa bibig mismo ng salmista, ng kanyang pakiusap kay Yahweh ay bayaan siya, na kung saan na yung kanyang pagsusumikap na sundin at na merong pag-iingat ng taus-puso ng buong kaluguran ay ang kanyang pakiusap kay Yahweh ay siya'y bayaan. Na kanyang patuloy na hangarin. Na kanyang masunod ang kautusan ni Yahweh, bagaman alam din niya
na meron siyang limitasyon sa pangunawa at pagsunod. Pero yaong taus-puso, bukas ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, ang kanyang kaisipan at buong pagkatao na matuto at yung kanyang pinakahangarin sa buhay na masunod ang utos ni Yahweh, na kung saan ay binigyan niya ng madiin na pansin na dito na ang kanyang pinaka-ultimate na mithiin at hangarin sa kanyang buhay ay yaong na higit pa sa paghahangad na yumaman siyang lubos sa daigdigan na ito. Mapapansin natin na marami hong mga tao, hindi ho tayo nanghuhusga, na bagaman napakahalaga at kailangan din yung yumaman ng tao sa kanyang buhay upang matustusan yung patuloy na pangangailangan niya at gayon din ng kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Pero marami po na talaga namang mas tutok doon sa hangarin na yumaman ng lubos sa mundong ito. Bagaman sabi ko nga, na hindi ho masama ang maghangad din na yumaman sa daigdig na ito, sapagkat kailangan din natin ang material na bagay. Kailangan din natin ang sustainability ng mga material na pangailangan natin sa buhay, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Alam niyo, nagkakaroon ako ng malaliman at malawakan na pagdinilay-nilay at katanungan na ano ba ang buhay pagkatapos ng COVID-19? Sa larangan ng iba't ibang larangan sa buhay na ito, kasama na ang economic life, political life, kasama na dyan yung buhay psikolohiya, sociological, at marami pang mga aspeto, at gayon din ang ugnayan sa isa't isa, at gayon din yung katanungan na what will be the state, life, and ministry and mission of the church after the COVID-19 na hindi pa natin alam kung kailan yan matatapos. And of course, marami din ho kayong mga katanungan. Ano po? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, yung sinasabi nga ng lingkod ng Diyos sa talatang 36, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghangad na yumaman akong lubos. Yon ang pinakakonteksto ng kanyang panalangin. Sa gitna at sa kabila ng kanyang paglalambing sa Diyos na si Yahweh sa pamagitan ng panalangin upang siya ay makaunawa
but the foremost, primordial, and first priority ng lingkod ng Diyos na ito ay meron pa rin kinalaman on the aspect of spiritual life. Kaya nga yung sinabi ni Jesus doon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kung naroon ang pangako ng ating Panginoong Hesus Kristo na kung siyang ating inuuna sa buhay na ito ay gayon din ang kanyang kabanalan at katwiran at gayon din ang kanyang mga salita. Ang kanyang sinasabi, "And all these things shall be added unto you." And let us continue to embrace and to claim that promise of the Lord Jesus Christ amidst of numerous questions and reflections on what to happen as an incoming context after the COVID-19. At ang karugtong na panalangin ng salmistang ito ay, "Ilayo mo ako, ilayo mo ang pansin ko sa mga bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay." Amen sa ating Panginoong Diyos. Ilayo mo ang pansin ko sa mga bagay na walang saysay. Ngayon, in connection doon sa mga reflective questions being uttered before us, before the Lord. Siguro sa mga panahon na ito at sa mga darating pang mga panahon ay napakahalaga talaga na we should indeed exercise the beauty, the importance, the necessity of being good stewards sa buhay na ito. Sapagkat di natin alam kung ano ang mangyayari. Di natin alam kung gaano katagal ang pagpapanumbalik ang negosyo, ang kabuhayan at iba't iba pang mga aspeto, larangan ng buhay na ito sa daigdig. Kailay mo ang pansin ko sa mga bagay na walang saysay. Dito ngayon pumapasok yung talaga namang ako po Ilocano, from San Mateo, Isabela. Pero ang root namin ay dyan sa Sinait, Ilocos Sur. Di ba may mga narinig tayo na ang sinasabi ng iba na ang mga Ilocano ay kuripot daw. Pero hindi naman totoo yan. Marami din mga kuripot na Tagalog, na Bisaya, at mga ibang mga tao, ibang mga lahi. Pero ang nais ko pong bigyan ng pansin dito, sapagkat kakaiba yung sitwasyon natin at yung haharapin natin pagkatapos ng COVID-19, yung salitang kuripot na titignan natin doon sa pagiging stewardship of life in all aspects, yung pagtitipid. In conjunction with this particular verse, ilayo mo ang pansin ko sa mga bagay na walang saysay. Kung noon ang isang tao, araw-araw talaga naman na nasisimbuyos siya sa mga bagay-bagay na
Talaga namang binibili kahit na walang saysay, kahit na marami siyang damit ay bili ng bili. At gayon din ay ine-enjoy yung material na bagay sa daigdig na ito. Pero itong sitwasyon natin at gayon din yung after the COVID-19 ay nandyan yung katotohanan na tayo po talaga ay exercise natin ng pagiging stewardship natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay at kung kinakailangan na tayo po yung magtipid upang tayo ay makasurvive sa daigdig na ito. Sapagkat hindi natin alam ang magiging konteksto, ang magiging sitwasyon after COVID-19. Kaya nga, itong salmista, ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. Ibig sabihin nun ay sa panalangin upang makaunawa sa iba't ibang konteksto ng buhay at maging sa pagsunod ng kautusan ni Yahweh ay nandun lagi yung stewardship of prioritizing what is the first priority, second priority, third priority, fourth priority, and so on and so forth. Ano yung hindi dapat na i-prioritize sa buhay na ito? At gayon din, pangatlo na pakiusap ng salmista ayon sa talatang 39, iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, humanghanga akong tunay. Nandun ang pakiusap panalangin ng salmista na iligtas siya sa anumang mapanguyam. Ibig sabihin nun, mga kapatid sa Diyos, ongat nandun, napakiusap natin sa Diyos na iligtas tayo sa anumang mapanguyam. Ano ba yung mapanguyam na yan? Mapanglait, mapanghusga, ano po? Ano na? Mapanghatol. Anything na negative na hindi makatutulong sa atin. Ibig sabihin doon ay yung talatang 37 at gayon din doon sa 39 at gayon din doon sa talatang 37 kung titignan natin yan on the context of being always in the awesome presence of the Lord Jesus Christ with our steadfast faith and prayer at dulutan tayo ng pagkaunawa. Lahat ay maaari po natin na ma-overcome sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At ang maganda diyan, ano po, yung paniniwala ng salmista doon sa pangako ng Diyos na kung saan ay ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? At ang pakiusap ay tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod, ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Very ecumenical and very inclusive yung spiritual standpoint ng psalmist na ito sapagkat hindi niya sinasarili lamang ang blessing, yung pangako ng Diyos na ito, kundi ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Hindi lamang para sa kanyang sarili. Mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, ganun na lamang ang pagsusumidhin ng salmistang ito na ang lahat ng tuntunin ni Yahweh ay kung maaari sa kanyang taus-pusong hangarin ay kanyang masunod at ang kanyang
Kadahilanan ay sapagkat napakatuwid at ang Diyos ay sumusunod sa kanyang pagpapala, sa kanyang mga pangako. Kaya napakahalaga po dito na ini-impart ng lingkod ng Diyos ang kahalagahan ng panalangin upang tayo ay makaunawa. Ilang mga verses from the Old and New Testaments na makakatulong sa atin. Halimbawa doon sa Jeremias, Kabanatang 33, talatang 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwagan na hindi mo nauunawaan. Di ba yung paksa natin ay dalangin upang makaunawa? Narito ngayon ang susi na sinasabi sa Jeremias 33, talatang 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Amen sa Panginoon. At ipapahayag ko sa iyong mga bagay na mahiwagan na hindi mo nauunawaan. Yung knowledge and wisdom. Basta tayo ay merong takot sa ating Panginoong Diyos, padadaluyin ng Diyos ang pagkaunawa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero, kinakailangan lamang ayon kay Apostol Pablo, unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 17 hanggang 18, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Kaya pati nangyayari ngayon, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Marami tayong natututunan. At madiin din yung sinasabi ni James o kay ni Santiago doon sa talatang 5 hanggang 8 ng Kabanatang 1. At ang sinasabi doon ay, ngunit kung kulang ang karunungan ng sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ang saganang magbibigay at di manunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kahit saan, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Maliwanag yung sinasabi ni Santiago. At gayon din sa talatang 17 hanggang 18 ng Kabanatang 3 ng Santiago. At dito tayo magtatapos. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at sana po ay nadulutan tayo ng mga katotohanan natin pong dapat na isalang-alang sa ating pamumuhay sa araw-araw katulad po ni Haring David, ang salmista, ang kanyang dalangin upang makaunawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ngayon po ay atin pong batiin ng mga kapatid na kung saan ay
nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Hindi po natin nabasa kahapon, ano po? Ang mag-asawang Edgar Bueno and Olivia Bueno ng Agoho Methodist Church. Diyan ho sa Agoho, Kabanggan, Zambales, kahapon nagdiriwang sila ng wedding anniversary. Gayon din pong kapatid na Mata Bautista and Judith Dato Bautista mula din sa church na yan, Agoho Methodist Church. At gayon din ho sa araw na ito, ang magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ano po, ang kapatid na Darwin and May Bilarde, 16 na wedding anniversary mula dyan sa AIM Luacan, Dinalupihan, Bataan, at gayon din ang mag-asawang Pastor Ken Hagolino Superior and Lobel Hagolino mula sa Iloilo City, Visayas. Yung ating mission worker doon sa Iloilo, sa Barbara, malapit doon sa International Airport doon sa Iloilo. At gayon din po ang kabiyak. Birthday pala yun. So ito po yung magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. At gayon din po ang mga kapatid na dumating sa ating himpilan, ano po, na magse-celebrate ng kanilang birthday, ng kanilang kaarawan sa buhay. Ay mga sumusunod, si Pastor Marco Antonio Reyes Casilan. Siya po ay mula sa Puerto Princesa City, sa Puerto Princesa, Palawan, pero nakadistino dyan sa West Middle PAC of the UMC Incorporated. Hindi ko alam kung nandun pa siya doon sa Olongapo City, sa Mission Church yon. Pero mahalaga, birthday niya sa ngayon, whether we like it or not. Ano po? At gayon din po ang kapatid na Janine Pablo mula sa Pansol, ano po? Methodist Church sa Pansol, Diliman, Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Renan Boyboy Arceo ng AIM ng Luacan, Dinalupihan, Bataan. At gayon din po ang Eva Perez mula sa Dammam, Saudi Arabia. At gayon din po ang kapatid na Marife Bangkairen Jimenez mula sa Aurora, Zamboanga del Sur, Mindanao. At gayon din po ang kapatid na Rolando Gamboa mula sa San Mateo, Isabela. Palagay ko kamag-anak ko ito. At gayon din ang kapatid na Nats Karodan Karangian mula sa Sulana, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Olive Jamizola mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At gayon din po ang kapatid na Sierra May Tangonan Karag, kamag-anak din to, diyan sa Kawayan City, Isabela. At gayon din po ang Reverend Nestor Herente from the United Methodist Church in Los Angeles, California. At gayon din po ang kapatid na Mary Donga mula doon sa Nairobi, Kenya, bandang Afrika ito. At gayon din po ang kapatid na Miriam Bentoso Guanzon mula sa San Rafael, Bulacan. At ang kapatid na Liway Arcilia mula sa Urani, Bataan. At gayon din po ang Teacher Jeng Jimenez mula sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. So, at gayon din po ang kabiyak ng ating Pastor Carlit diyan sa Pansol Methodist Church sa Pansol, Diliman, Quezon City. Walang iba kundi si kapatid na Tet Alparo Rivera Carlit. At sila po yung magse-celebrate ng birthday. Kung meron po kayong alam na mag-celebrate pa ng birthday sa araw ito, pwede nyo i-type dyan sa comment at mamaya ay mabati natin sila. Kaya pinaparating natin lahat ang ating pagbati sa lahat ng birthday celebration, birthday celebrators, kasama na rin yung mga hindi nabanggit mula sa iba't ibang panig ng daigdig at gayon din po ang mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary.
At tayo po'y sama-samang manalangin in the mighty name of Jesus Christ. We pray and intercede for all the birthday celebrators and wedding anniversary celebrants wherever they are in the Philippines and in other parts of the globe. We pray, O God, that you will continue to bless their respective lives and families with good health and wellness. At marami pang dumatal na birthdays sa kanilang mga buhay na kanilang ma-enjoy, Panginoon. At more blessing na kanilang ma-enjoy, O Diyos, na magmumula sa inyo, Panginoon. Panginoong Diyos, patuloy po na pagpalain niyo silang lahat, pati na ang kanilang mga karir, ang kanilang mga pamilya, mga mithiin, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos at atin pong awitan ng mga kapatid natin na nagdiriwang. Ano po? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tapos na po. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos. Sana po ay kayo po ay naligayahan, natuwa sa aming pagbati at mga panalangin sa inyo, mga birthday celebrators and wedding anniversary celebrants, at just enjoy life. Ano po? Kahit na nasa panahon ng ECQ, GCQ, o panahon man ng extreme quarantine o calibrated quarantine, at gayon din panahon ng spiritual quarantine, o just enjoy life to the fullest and enjoy your celebration of birthday and wedding anniversary sa inyong mga tahanan. Huwag na po kayong pumunta sa mall, sapagkat sarado din yata, sa mga beaches, kundi dyan sa tahanan ay pwede nyo na i-celebrate. At anumang inihahanda nyo ng mga pagkain, i-enjoy nyo po. At sorry na lang at hindi po kami makapunta sa inyong mga birthday at wedding anniversary. Pero kasama kami sa inyong celebration, kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kung kaya't meron po tayong meron dumating na prayer request sa akin, 8:10 in the evening. Ka-text ko, ka-text o sa messenger. Ang Reverend Eliseo Dato, na kung saan dyan sa bandang Bataan. Ano po? Ang kanyang prayer request ay, Bishop, pakisama kami sa panalangin. Nagkaroon ng ectopic pregnancy si Mrs. Nasa operating room po siya. Ngayon, ibig sabihin ay kagabi. Ano po? Kagabi. Kaya pinanalangin ko siya doon sa messenger at gayon din dito. At alam niyo po, yung ectopic pregnancy, ano bang ibig sabihin noon? At tinignan ko yung Webster, ano po, yung dictionary. Ang sinasabi doon ay development of a fertilized egg elsewhere than in the uterus, as in fallopian tube on the peritoneal cavity.
Basta maunawaan natin ano po na development of a fertilized egg elsewhere. Kaya patuloy po natin na isama siya sa panalangin, pero kaninang umaga as of before 6:52, kinumusta ko yung Pastor Eliseo kung ano ba ang development sa kalagayan ng kanyang minamahal na misis, at ang kanyang kasagutan ay gandang umaga rin po. Monitor na lang daw po siya by this evening. Baka pwede na daw po ilabas. Yun po ang sinabi ng ating pastor. Maraming salamat po sa panalangin. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, and we continue to pray, no? Para po sa kay Mrs. Dato. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for the loving wife of Reverend Eliseo Dato, Panginoon. Merong balita na kung saan ay ngayong gabi ay pwede na siyang lumabas mula sa pagamutan. Ganun pa man, O Diyos, ay amin po siyang ipinapanalangin, Panginoon, na dulutan po ninyo siya ng maayos na pangangatawan, kalusugan, at nang sa gayon, Panginoon, ng kanyang dinadala, Panginoong Diyos, sa kanyang sinapupunan, Panginoong Diyos, ay magiging ayos, magiging normal, at umaasa kami, Panginoon, na ito po ay kanilang malagpasan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay atin din pong isama, huwag po tayo magsasawa sa kapapanalangin sa lahat po ng mga COVID-19 cases na as of this morning from the Department of Health Philippines, na meron pong total cases na 10,463. At hindi po natin alaman yung update ngayon kung ilang milyon na yung sa global statistics ng COVID-19 cases. Pero ganun pa man, ay isama natin sa panalangin ang lahat ng mga infected ng COVID-19 na ito, na sila po ay makaranas ng kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya sama-sama po tayo na mananalangin sa Panginoon. Sama na rin natin ang mga hospitals at gayon din ang mga frontliners na naglilingkod sa kanila. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon all of the COVID-19 cases, not only the Philippines but throughout the whole world. Narinig po ninyo ang aming pakiusap, panalangin para po sa kanilang kagalingan at maayos na kalusugan at pangatawan. Salamat din sa mga frontliners pagamutan. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay atin pong isama sa panalangin lahat po ng mga pamilya na naulila dahil po sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay dahil po sa COVID-19. At dito po sa Pilipinas ay meron hong 696 updated statistics ng mga yumao. At siyempre, isama din natin yung mga iba pa na mga bereaved families sa iba't ibang mga bansa, at sila'y patuloy na aliwin at palakasin at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay manalangin ng sabay-sabay.
Yes, Lord, yes, Christ, salamat po at inyong pinapakinggan at tinutugon ang aming mga panalangin ukol para sa lahat ng mga bereaved families throughout the whole world because of the COVID-19 cases sa lahat ng mga yumao. And unto thy hands, O Lord, we commit all the bodies, souls, and spirits ng lahat ng mga namatay dahil sa COVID-19. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, everybody will say Amen and Amen sa Panginoon. At patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat mas marami yung napagaling o gumaling kaysa sa mga namatay. At sa ngayon ay merong statistics na updated report na kung saan ay 1,734 po sa Pilipinas. At siyempre, meron din mga recovered patients in every nation sa mundong ito. At ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Manalangin po tayo. Yes, Lord, Jesus Christ, maraming salamat po sa patuloy na kapahayagan ng inyong pagmamahal, malasakit, sa pamagitan ng inyong mga kagilagilas na paggawa at himala. At salamat po ng marami sa lahat po ng mga recovered patients from COVID-19 cases. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat bansa sa buong mundo. At panalangin namin, O Diyos, na marami pang gumaling at marami pang matagpuan, Panginoong Diyos, na sila po ay infected, nagpositibo, upang sa ganon ay ma-achieve namin, O Diyos, ang flattening the curve of COVID-19, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Salamat sa lahat ng inyong mga kinakasangkapan na hospitals at mga frontliners. In Jesus' name we pray. Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, isama natin sa panalangin ang mga iba't ibang mga scientists, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Katulad na lamang po sa Pilipinas ang FDA at gayon din po ang DOST at gayon din ang Department of Health na kung saan ay makahanap ng talagang tumpak na lunas para ho itong COVID-19 na ito ay mawakasan. At gayon din sa iba't ibang mga bansa at meron ding ganitong pag-aaral at paggawa ng solusyon, bagaman may ilang mga bansa na sila po ay meron ng vaccine. Ano po? Kaya isama po natin sa ating panalangin. Yes, Lord, Jesus Christ, pagkalooban mo ng karunungan, kaalaman, kaparaanan ng mga scientists, Panginoong Diyos. Panalangin namin, Panginoon, na sila po'y gabayan ninyo. Ang DOST, gayon din ang FDA, ang DOH sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bansa. Nang makatagpo at makagawa ng karampatang lunas at gamot
upang sa ganun, Panginoon, ay maplat yung curve at gayon din ay gumaling ang lahat. At umaasa kami, O Diyos, na ito po inyong pairugan. Sa pangalan mo Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Gayon din po ay isama po natin sa panalangin ang buong Pilipinas sa pangunguna ng ating presidente. Nanawa ang bansang ito ay pagalingin ng Diyos. Siyempre, ganun din po ang lahat ng mga bansa. At ang mga effort at pagkilos upang sa ganon ay mawakasan itong COVID-19 na ito sa iba't ibang mga lalawigan, lungsod, bayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba't ibang mga dako, ay darating ang panahon na sana po ay mawakasan ng COVID-19. Pero higit sa lahat ay pangunahan ng bawat bansa, lalo na po ang bansang Pilipinas. Napakaraming problema, napakaraming mga pagsubok at napakaraming mabibigat na mga suliranin. At isama po natin lahat ito sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos, including other nations. Yes, Lord, yes, Christ, ipinagkakatiwala po namin ang kabuuan ng bansang Pilipinas sa pangunguna ng aming presidente, and of course, sa pamagitan na rin ng inyong pangunguna. At gayon din po ang mga iba't-ibang mga bansa na kung saan ay bawat bansa napakaraming mga problema. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsara ng mga negosyo, at pati na church na damay din. At lahat-lahat, Panginoon, sana po ay pagalingin po ninyo ang bansang Pilipinas at lahat ng bansa, at kami pong lahat ay makakaahon ng sabay-sabay at magpanibagong lakas at maging matagumpay ang kakaharapin naming buhay, Panginoon. Lalo na po ang mga kapuspalad, mga mahihirap, at mga poorest of the poor, at gayon din ang mga middle class at bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, isama natin sa panalangin lahat ng mga churches. Bukas, araw ng linggo. At bukas ay pinaparangalan natin. Kinokomment natin ng mga ina ng tahanan. Mother's Sunday. At paalaala po sa lahat ng churches, anumang denominasyon, hindi po sa nakikialam ang abang lingkod ng Diyos o ang ride-on ministry. Pero ito po ay malasakit sapagkat marami na hindi po nakapagdadaos ng worship service sa inyong mga local church o church na kinabibilangan. Dahil nga po sa kalagayan natin. Ibig sabihin nun ay
apektado rin yung financial status ng church na katulad din ng bansa at katulad din ng pamilya at individual sapagkat hindi nga makapagtrabaho. Sana po ay kahit na doon tayo sa mga tahanan natin nagkakaroon ng live stream sa pangunguna ng ating mga workers o kung wala mang live stream ay meron tayong family altar. So, ibig sabihin noon ay magkaroon pa rin tayo ng offering natin. Ng ating mga kaloob at pangako at tithes. At kung maaari nating dalhin yan sa ating church o sa ating treasurer ay dalhin po natin. Gawin po natin every worship service. Kung meron tayong midweek service sa ating tahanan, at Sunday worship service, gawin po natin ang pagkakaloob at nang sa gayon ay matugunan yaong pangailangan ng ating church sapagkat meron din mga bayarin, ano po? Katulad na lamang po ng water bill, ng electric bill, kung meron tayong internet, telephone, ay meron din bayarin na ganyan, at gayon din yung bayarin sa mga utilities, at gayon din higit sa lahat para po sa ating mga manggagawa, mga workers natin na kailangan din nila ang ating financial support. Kaya gawin po natin ang pagkakaloob, ano po, anumang denominasyon tayo, ay gawin po natin yan at ibigay natin sa church na kung saan tayo po ay kaanib, ano po. Kaya isama po natin sa panalangin lahat ng churches, lahat ng church workers, lahat po ng mga lay leaders at mga members. Higit sa lahat na palakasin at tugunin ng Diyos lahat ng pangangailangan. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, patuloy po ninyo na pagpalain lahat po ng mga churches, lahat po ng mga church workers, lahat ng mga lay leaders at church members and families. Anumang denominasyon kami kabilang, O Diyos, nang matugunan lahat ng mga pangailangan. At patuloy pa rin na inyo pong kasangkapanin sa pamamahayag ng mabuting balita. At pakaingatan ng bawat isa, Panginoong Diyos, mailayo sa anumang sakuna at virus. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoon. Alam ko po na meron po kayong mga personal at family request na nais po niyong dalhin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong mahiya na dalhin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin sa Kanya. Yes, Lord, yes, Christ, naniniwala po kami na inyo pong napakinggan ang bawat personal at family prayer requests
namin, Panginoon. Naniniwala din kami, O Diyos, na ipagkakalob din po ninyo ang karampatang katugunan sa mga panalangin na ito na aming ibinulalas sa inyo. Sa pangalan mo Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ang Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ang Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Amen sa ating Panginoong Diyos. Alam ko po na tayo ho ay naniniwala na meron hong magagawa ang Diyos na ito na patuloy po natin na pinaniniwalaan, sinasampalatayanan. At naniniwala din tayo na
dinirinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. At anong ligaya, yaong makasama natin lagi ang Panginoon. At anong saya natin na merong laging magandang mangyayari sa iyo, sa ating lahat, at gayon din sa buong mundong ito na kaloob ng ating Panginoon. Kaya ating pong tugay-gaya ng mga bagay-bagay na mula sa mga kapatid natin na kung saan na nagkaroon po ng pagkakataon na ipaabot ang kanilang napakahalagang mga comments at naway makapagbigay po ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Katulad po ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz. Siya po ay kasama natin ngayon, watching. Maraming salamat. God bless Cruz family. At gayon din po ang kapatid na Joy de la Cruz is watching. Thank you very much. God bless de la Cruz family. At ang comment ng ating Reverend Luis Cruz, good morning everyone. Have a blessed Saturday po. Gayon din po sa inyo. At gayon din po ang comment ng ating kapatid na Joy de la Cruz. Good AM po. God bless po Bishop Palito Tangonan. Happy Mother's Day kay Ate Jean Grace Tangonan. At ayan, siya po ay kumakaway at nagpapasalamat. Kaya salamat po. God bless de la Cruz family. Ganon din po sa inyo. Happy Mother's Day. At maging sa lahat. At added comment from Reverend Luis Cruz. More blessings sa Ride On Ministry. Thank you very much. And Bishop Leo Tangonan and family, thank you very much. Gayon din po sa inyo Cross family at gayon din sa inyong ministry. At mula kay kapatid na Nicanor Espejo, blessed morning Bishop, gayon din po sa inyo. God bless Espejo family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, good morning, God bless. Maraming salamat, God bless Torres Cruz family. At gayon din po ang aking kamag-anak na Tangonan Bernil is watching from Mindanao. Maraming salamat. God bless Bernil family at God bless to all of you dyan sa Mindanao at gayon din sa Visayas at gayon din sa Luzon. At gayon din po ang kapatid na Munina Boticario Silvestre. Happy Mother's Day po. Jean Grace Tangonan, nasaan yung kamay mo? Kumakaway din po siya. Salamat daw po. At gayon din po sa inyo at sa lahat ng mga mothers. God bless po. More blessings po sa Ride On Ministry. Thank you very much. At God bless Boticario Silvestre family. At gayon din po mula kay kapatid na Corazon Navarro. Napaka-melo naman ho ng inyong rendition ng Sound of Silence. Ganda. Maraming salamat po. Alam niyo, awitin mo rin yan kapatid na Corazon at alam ko na abutan mo yung awit na yan, The Sound of Silence. At talaga naman napakahalaga yung pinaparating na message ng awit na yan. Kaya God bless Corazon Navarro family and your ministry dyan sa bandang Bataan. At gayon din po mula kay Jen de los Santos dyan sa City of Dasmariñas sa Cavite. At ito po ang kanyang comment. Happy Mother's Day po, Pastora Jean Grace. Ilabas mo lang yung kamay mo. Morning po, Bishop Palito Tangonan. Good morning din. Maraming salamat. Happy Mother's Day too. At gayon din sa lahat ng mothers sa buong mundo. At gayon din po mula kay kapatid na Carmelita Capule, watching now. Good morning riders on ministry. God bless po Bishop. Happy Mother's Day po to Mama Jean. Yan.
purihin kanyang kamay. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Gayon din po sa inyo. Happy Mother's Day. At sa lahat ng ina ng tahanan, God bless Kapuli Ministry, Kapuli Family, at gayon din yung ministry nyo dyan sa Maribeles, Bataan. At gayon din mula kay kapatid na Ariel Penas Agunoy, mula sa Usamis City is watching. Thank you very much at God bless Penas Agunoy family. Shout out to all of you dyan sa Usamis City. God bless you at Happy Mother's Day at gayon din po sa buong Visayas. At gayon din po mula kapatid na Elenita Mendoza. Good morning po. Have a blessed Sunday morning. God bless po. Maraming salamat. Good morning din Sister Elenita. God bless your family Mendoza. At gayon din yung church natin dyan sa Rizal, Nueva Ecija. At gayon din po mula sa ating kapatid na Marilo De Leon. Good morning po. Good morning din. Maraming salamat at Happy Mother's Day din sa inyong lahat. At God bless sa De Leon family at gayon din sa lugar ninyo. At gayon din po mula kay kapatid na Lance Ramos Cadiz from San Mateo Isabela, pero nandyan siya sa bandang Manila. At good morning Bishop, happy weekend, God bless po. Good morning din at God bless Ramos Cadiz at gayon din ay Happy Mother's Day sa iyong better half. At gayon din mula kay kapatid na Sel Biteng, watching po Bishop. Maraming salamat. God bless sa Biteng family and your ministry. Happy Mother's Day sa iyo. At gayon din mula kay Bro Reverend Samuel Jacob Ariola Rones from Bugnay United Methodist Church, dyan po sa bandang Candon City ng Ilocos Sur. Ang kanyang comment ay God bless, God blessings Bishop. Maraming salamat. God bless Ariola Rones family and your ministry. Shout out sa ating local church dyan at gayon din sa Mrs. mo. Happy Mother's Day. At gayon din kay Ernesto Constantino. Ito po'y kababayan ko po ito from San Mateo Isabela, watching you Bishop. Thank you very much at God bless Constantino family at regards to all of you dyan sa Barangay Bacarena, San Mateo Isabela. At Happy Mother's Day din sa iyong better half at gayon din kay Sister Ernestina Manusig Kabiko, ang ating top sharer. Have a blessed morning and God bless po Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo. God bless Manusig Kabiko family at Happy Mother's Day din kapatid na Ernestina. At God bless din yung ministry ninyo. At mula kay kapatid na Jesus o Jesus B. Villamin. Ang ganda po ng pangalan na po. Salamat po Obispo. God bless po. Maraming salamat din at God bless Villamin family and your place. At gayon din ay Happy Mother's Day sa iyong loving wife. At gayon din mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz is watching. Thank you very much. At gayon din ang kanyang added comment. God bless you Bishop. Amen. Amen po sa Panginoong Diyos. At God bless you at shout out sa inyo dyan sa Nueva Ecija. At gayon din mula kay Regan Romelo from Bataan at is watching. Thank you very much. God bless Romelo family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Florenda Perez sa Alcantara dyan sa Daet, Camarines Sur, Bicol is watching. Thank you very much at shout out to all of you dyan sa Camarines Sur, Daet. God bless Perez Alcantara family at Happy Mother's Day. At gayon din mula kay kapatid na Neil Cadilinya ng San Mateo Isabela is watching. At maraming salamat. God bless Cadilinya family. At napapanood ko rin yung mga uploaded mo sa Facebook. At thank you very much for updated updates dyan sa Cagayan Valley. At Happy Mother's Day din sa iyong better half. At gayon din ang added comment from Sister Florenda Perez Alcantara watching from Daet, Camarines Norte. Camarines Norte pala, sorry. Nabanggit ko kanina Camarines Sur. Thank you very much. God bless Perez Alcantara family.
At gayon din po mula kay kapatid na Lira Sugitan is watching. Maraming salamat. God bless Sugitan family at happy Mother's Day at shout out to all of you dyan sa Nueva Vizcaya. At gayon din mula kay kapatid na Rosalinda Hener is watching. Thank you very much. God bless Hener family. Happy Mother's Day. And shout out to all of you dyan sa Silang Cavite. At gayon din mula kay kapatid na Teresita de Guzman is watching. Thank you very much family. And happy Mother's Day. At God bless din yung ministry dyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din mula kay kapatid na Lita Gutierrez is watching. Thank you very much. God bless Gutierrez family and your praise. At happy Mother's Day din po. At maraming salamat sa nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay magbigay ng mahalagang mga komento. At purihin po natin ang Diyos at gayon din sa mga incoming commentors natin ay atin din pong silang nire-recognize at pinapasalamatan. At gayon din po ay kasama natin ang kapatid na Diconis Marlene Cruz, ang better half ng ating Reverend Luis Cruz. Happy Mother's Day. God bless your ministry. At gayon din po ang kapatid na Governor B. Ano po? Diyan sa bandang Pansol, Diliman, Quezon City. God bless B family. At happy Mother's Day. Gayon din kay kapatid na Kerosene Shalom Tangonan, Tintin Kaming. Maraming salamat. At gayon din po si Pastora Nimpa Paras Bacon diyan sa Bataan. Thank you very much. At God bless sa Bacon family. At happy Mother's Day rin sa iyo. At gayon din po ang kapatid na kumparing Johnny Sagon mula dyan sa Sito Malabon. God bless you. At Sagon family at happy Mother's Day sa aking kumare. At gayon din po ang Diconis Angelita Laporga dyan po sa Villasis, Pangasinan. Shout out to all of you at happy Mother's Day din sa iyo. God bless Laporga family. At gayon din mula kay kapatid na Engineer Sergio Serge De La Cruz. Ayan, maraming salamat. God bless De La Cruz family at happy Mother's Day sa iyong loving wife. At gayon din mula kay kapatid na Virginia Cabuyadaw. Shout out to all of you. At ito po'y kamag-anak ko ito. From sa Mata Isabela, hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon. At happy Mother's Day rin sa iyo. At gayon din kay Diconis Ivy Joy Nanao Nicolas from Bataan. Thank you very much. At God bless Nanao Nicolas and Olermo family. At happy advance Mother's Day. Ano po? At ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagbubuntis at mga anak ka na maayos. At gayon din mula kay Pastora Lorna Pantanosa ng Nueva Ecija. Kasama natin, thank you very much at happy Mother's Day at God bless Pantanosa family. At gayon din po kay Reverend Federico S. Cruz Jr. ng Balanga City, Bataan. At God bless Cruz family at happy Mother's Day rin sa iyong loving wife. At gayon din po ang kapatid na Diconis Sharina. Ano po? And Rod Mendez Carion from Rizal, Nueva Ecija. God bless Mendez Carion family at God bless you and your ministry. At gayon din kay Reverend Dominic Modesto ng Sito Bacoor, Cavite. God bless at Modesto family and your family and your ministry. At gayon din po kay kapatid na Virginia Balinge. At God bless Balinge family at happy Mother's Day rin sa iyo. At gayon din kay kapatid na Cheyan Penson Malaka. At ito ba asawa ng ating pastor Michael Malaka. God bless Malaka Ministry, Malaka family and your ministry at happy Mother's Day rin sa iyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na kung saan ay patuloy na sumusubaybay at nanonood at naging bahagi sa Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, and Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer.
At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-likes at gayon din sa inyong patuloy na pag-comment at gayon din po sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong patuloy na pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. At patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang inyong mga buhay. At stay put lang po kayo sa inyong mga tahanan at yan ay mas safety tayo at mas magiging maayos yung ating kalalagayan kung tayo po ay nasa loob ng ating tahanan sa panahon ng ECQ, GCQ. O yan may panahon ng calibrated quarantine at gayon din ng extreme quarantine. At sa lahat ng yan ay ituring din natin na tayo po ay nasa panahon din ng spiritual quarantine, that the Lord Jesus Christ is continuously giving us the opportunity to be reawakened spiritually. At nang sa gayon ay tayo po may handa at maging matatag at maging maayos bago sumapit yung panahon na totally ay maalis na itong COVID-19 na ito, at yan ay isama po natin sa ating panalangin. At napakahalaga na tayo po magpalakasan sa tuwi-tuwina, magpanalanginan at magkumustahan. At huwag po natin kalilimutan ng paghugas ng ating mga kamay at gamit ang sabon, pag-disinfect sa lahat ng mga hinahawakan natin sa loob ng tahanan. At tayo po'y maligo sapagkat mainit ngayon, maghilamos at kumain ng maayos, lalo ng vegetable at prutas. At gayon din po ay kapag tayo po'y lumalabas sa ating mga tahanan, ay huwag natin kalilimutan yung ating mga mask upang sa ganun ay huwag po tayo mahawa ng virus. At gayon din po ay yung ating huwag natin kalimutan yung ID pass quarantine at gayon din ang isa pang ID na legit. At gayon din po kung ano yung damit natin, pantalon natin, tsinelas o sapatos na ginamit natin sa labas ay huwag po natin ipasok sa loob ng ating tahanan, kundi disinfect natin sa labas. Yan po ay makatutulong sa atin at we continue to practice and in compliance with the social and physical distancing, minimum of 1 meter away. Kaya patuloy po na i-observe po natin yan at makiisa tayo sa ating tema na Bayanihan to Heal as One Act. At sundin natin ang lahat ng mga patakaran, alituntunin at polisiya nang tayo po ay huwag maging pasaway at maging matigas ang ating ulo. At gayon din po ay atin din pong tunghayan ng ilang mga kapatid natin na nakasama natin at meron po silang mga comment din mula kay kapatid na DSE Reverend Feliciano Pantanosa ng District 2 ng Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na Susan Salanga ng City of Malabon. At and 3 others at sinasabi na are watching with you. Maraming salamat. God bless you all at Happy Mother's Day sa inyong lahat, sa mga ina ng tahanan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Dr. Joel S. Suarez. Ano po? God bless BLT. At God bless din Reverend Dr. Joel Suarez. God bless Suarez family dyan sa Diyos ay pag-ibig ng Christian Church ng Pilipinas sa Balagtas, Bulacan. At God bless your ministry at please extend my regards and greetings to your loving wife. Ano po, very supportive spouse na Happy Mother's Day po sa kanya. At gayon din po mula kay kapatid na Digonis Merlin Sebastian from Nueva Ecija, pero nalakdan dyan sa San Fernando, Pampanga. God bless po Bishop, thank you very much. At God bless din Sebastian family. Happy Mother's Day kay Tita Jean and Lola Ganda Biyaya. Ayan, maraming salamat daw doon. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Gayon din, Happy Mother's Day, Diconis Merlin, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya't gayon din po ay atin din pong i-recognize ang ating kapatid na Cora Pascual ng AIM ng Luacan, dyan po sa Dinalupihan, Bataan. Thank you very much at Happy Mother's Day din po sa inyo.
At sa lahat ng mga ina ng tahanan ay Happy Mother's Day. Magaman sa linggo ay Happy Mother's Sunday. Kaya pwede hubang palakpakan natin ang lahat ng mga ina ng tahanan. At isigaw natin, maraming salamat po sa lahat ng ina ng tahanan at patuloy po kayo na pagpalain, ingatan ng Panginoon at pagkalooban ng Diyos ng malusog na pangatawan. Ngayon, tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at gayon din ang patuloy na pakikipisan, tanglaw at paghahari ng banal na Espiritu, sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya amen sa Panginoon, to God be the glory. At purihin po natin ang Diyos. Babay at stay put lang tayo sa buong maghapon na mayroong kasamang ngiti at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos.